Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When praises go up and blessings come down, when praises go up and blessings come down. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Put Jesus first, and you'll never thirst. Put Jesus first, and you'll never thirst. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lift Jesus up, He'll draw men to Him. Lift Jesus up, He'll draw men to Him. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shall be added unto you. Shall be added unto you. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy Family! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! Thank you, Lord. Opening prayer muna tayo, Ate Esa. Okay, ayan. Let's bow our heads and feel the presence of our Lord. Lord, we praise you. We thank you for today, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, unang-una sa magandang pagkakagising, Panginoon. Sa panibagong araw, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Maraming salamat, Lord, sa malayang oras, sa mga devices namin, Lord, sa internet, Panginoon. Yes, Lord. Nakakapakinig, Panginoon, ng mga kapatid namin mula sa malalayong lugar, Panginoon. At sa mga kapatid din namin, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ma-serve ka namin, Panginoon. Yes. And Lord, tulungan niyo po kami na maipangaral, Panginoon, ng mga salita ninyo today, Panginoon. Ma-share namin, Panginoon, ng mga experiences namin, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, ng kabutihan niyo. Mapurihan ka at mapasalamatan ka nawa sa araw na ito, Panginoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Ayan. Ate Shane, syempre since live tayo ngayong Oo nga. araw, na first time na makapag-live. Ayan. Bumati muna tayo sa mga nanonood sa atin ngayon online. Ayan. Mga early birds. Ayan. Good morning po, unang-una. Father ni Ate Jam. Uy. Brother Rod. Good morning, morning. Brother Rod. Ayan. Good morning din po kay Sister Jerlyn Sangkap. Ayan. Good morning din po kay Sister Damiana Velasquez. Ayan. Dami po morning, nanonood mga sa atin, kapatid. Ate Oo Shane. nga. Ayan. Kay Sister Neva, good morning din po. Ayan. Sister Rosalinda Arceta Alcance, good morning. Good morning, morning, Sister. mga Happy kapatid. viewing. Ayan. Kay Sister Maylene Aquino, good morning din po, Sister. Ayan. Ito po, si Sister Tilet Hanolino. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Family. God bless us all. Ayan. God bless you too, sister. Ayan, ang dami nanonood sa atin, Ate Oo Shane. nga. Oo.
Ayan. Ito pa po, marami pa. Mga ano ba yan? Mga 500? Mga Sister Esa? 500 eh. Kaso di po namin mababasa lahat, so pasensya na po. Mamaya ulit, di ba? Pwede pa mamaya ulit. Ayan. Ayan, Ate Shane. sige. So, good morning din syempre sa mga kasama natin ngayon, Good di ba? Mula sa morning. malayong lugar ng San San Pablo. Pablo. At Los Baños. May nag-aapila po sa likod ko. Ayan, sige. So, pakilala din po muna kami, mga kapatid. Ayan, ako nga po pala, Sister Shane at si Sister Esa. At syempre, salamat sa mga guests natin ngayon na talagang gumising ng maaga para po makasama po natin ngayong live. So, tawagin po natin sila para sila nang magpakilala. Simulan natin sa katabi ko dito, sa kanan. Good morning po mga kapatid. Ako po si Nicole Villanueva, 18 years old. And isa po ako sa mga worship leaders sa San Pablo City. Thank you, Lord po. Good morning, Jesus po. Ako po si Justin Atienza, Brother Justin Atienza from Calauan. And kasama ko po si Nicole sa San Pablo po. Ayan, thank you, Lord. Good morning po. Ako po si Brother Berliz Alvaran. I'm 22 years old po and I'm from San Pablo po. Amen. Anak ni? Anak po ni Sister Liza Alvaran. Ayun! Sister Lisa, hello. Oh, good morning. At of course, Of ako po course. si Sister Farah Agas from Los Baños, babysitter to the char. Ako po ang tagapagturo na atasan and privilege na tagapagturo. Isa sa mga tagapagturo ng youth sa San Pablo. Hello po, good morning. Ayan. Thank you, mga kapatid. And good morning, mga kapatid from Los Baños with love. And Calauan. And nag-aapila talaga. At saka and San Pablo. Ayan. So, thank you, Lord, kasi talagang nakasama namin sila ngayon. Talagang, medyo mga mahabang schedulean. Ayan, para lahat talaga matuloy ito. Ayan, so ngayon, mga kapatid, so recap lang tayo, no? In the last 2 weeks, pinag-usapan natin yung topic natin for the CSM Youth Hour natin ay all about coping with stress and anxiety. Ayan, so yung week 1 natin, and actually yun yung main verse natin for the month, na we actually handle or manage yung stress natin and anxiety natin through yung week 1 natin, sabi natin, by prayer. Diba? Kasi yun yung nakalagay sa Philippians 4:6-7. Diba? And sabi doon, diba? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, diba, present your requests to God. Diba? And the peace of God, which transcends all understanding, will put your hearts and minds in Christ Jesus our Lord. So yun yung palagi nating sinasabi, diba, na kapag na-stress tayo, na-anxious tayo, isa talaga sa pinaka sigurado na paraan para mabawasan yung kung ano man yung nararamdaman mo na uneasiness dyan is manalangin ka at magdasal. And minsan, kaya rin tayo nagkakaroon ng feeling ng anxiety or stress kasi natatakot tayo. Minsan napapangunahan tayo ng fear. So sinabi rin sa atin na kailangan we should always be courageous. Diba? Kagaya ni Joshua, kagaya ni David na pinag-usapan natin last week. So ngayon, alam niyo ba kung anong pag-uusapan natin, mga kapatid? Ayan, medyo. Ayan, sige. Today naman, we will talk about managing stress and anxiety by having the right priorities. Pero syempre, habang pinag-uusapan natin yon, marami tayong questions na ibabato sa mga kasama natin dito. At simulan na natin. Kasi nakaabang na sila. Ayan. Sige po. So, ready na kayo? Game na. Game. Okay, sige. So, yung first na tanong namin, mga kapatid, na-define nyo na ba yung priorities nyo? Kasi medyo kami ni Sister Farah, medyo nakailang define na siguro kami. Pero kayo na nasa estudyante, ganyan, curious ako, na-define nyo na ba yung priorities nyo? And ano yung priorities nyo ngayon? Simulan natin kay Brother Justin. So, good morning po. Ang priorities ko po, actually feeling ko po na-define ko na po siya. And ang number 1 ko po talaga na priority is creating good relationships. And kapag sinabi ko pong creating good relationships, syempre unang-una po dyan, relationship with God and relationship din po sa family and sa friends. Tapos second lang po dun yung academic.
Kasi since ngayon nga po, nasa college po ako, so very academically pressuring po talaga yung environment. Pero hindi ko po yun hinahayaang pangunahan ako kasi ang goal ko po talaga is kahit po nape-pressure po ako sa college, kailangan ko pong ma-maintain yung good relationship ko po with God and with people po. Ayan, thank you, Lord. Ang ganda no, Sister Shane. Usually, yung mga estudyante natin, sasabihin, pag tinanong kung ano yung priority nila, academic talaga agad, di ba? Pero si Brother Justin, alam niya, merong order yung priorities niya. And number 1, nasa top si Lord. Yung Oo relationship nga. niya kay Lord. Tama. Nakakatawa. Nakakatuwa. Alam mo, naalala ko tuloy yung verse dun sa, actually, nasa lesson din natin to mga kapatid, yung verse dun sa Matthew 22:37-39, nung tinanong si Jesus, diba, what is the most important commandment? Diba? Tapos ang sagot niya is, first of all, love God above all. Diba? With all your heart, with all your soul, with all your strength. Diba? And then, sumunod na commandment is loving your neighbor. Diba? As yourself. So, yung pagkakasabi mo, Brother Justin, no, talagang, parang natapos agad yung ano natin, no? Sinagot mo agad eh. Conclusion agad. Nag-conclude agad tayo. Pero it's just showing na tama 'yun, 'di ba? Ayun. Pero syempre tatanungin din natin si Ate Nicole. Oh, nako, copy paste. Sa akin po, ang currently na priority ko po is, dahil worship leader nga po ako sa church po namin sa San Pablo, yung pagpa-practice po lagi ng praise and worship po every Saturday. And also din po yung pangalawa is academics na din po. And pangatlo po siguro is preparation for career, like mga vocal lessons po siguro po yung pangatlo. Pero po ang pinaka-priority ko po is, kapares po ni Brother Justin is si Lord nga po talaga. Na currently, ang wino-work on ko po is to have a deeper relationship pa po with God. Ayan, thank you, Lord. Ang ganda, no, ng mga priorities, di ba? Nakakatuwa pakinggan yung mga sagot nyo. Kasi, di ba, minsan, hindi naman lahat talaga na-define na yung priorities nila. Di ba? Kasi merong mga tao na, especially sa mga kabataan na, syempre galing from childhood, hindi pa masyado clear sa kanila, ano nga ba yung gusto ko na priority in the future kapag lumaki ako, di ba? And dito papasok yung guidance talaga ng magulang, syempre ng Word of God, ng mga nakakatanda, hindi ba? So it is very important talaga na we seek guidance kapag nagsiset tayo ng priorities natin. Pero matanong ko pala, sinagot na natin kung ano yung priorities nyo. Ano ba yung priority? Ano ba yung definition ng priority? Do you know? Tanungin natin si Miriam. Actually, si Google. Tinanong na namin siya kanina. Sabi niya, yun nga daw priority is something that takes precedence over something else. So, something talaga na mas importante. And usually, meron kang priority number 1, priority number 2, priority number 3, number 4. And nakakatuwa na, ayun, at least sa'yo, Sister Nicole, no, na kasi nga, dahil yun yung gift, talent na binigay sa'yo ng Lord, di ba, na magandang boses, di ba? So, kaya talaga, ginagamit mo siya para maging fruitful ka. And talaga namang nakakatuwa sa Panginoon. Di ba? Sige, so, kantahan muna tayo. Pwede bang pakinggan muna natin si... hindi daw siya. Okay. Tinignan ako para... Sige, anuhin muna natin si Brother Justin. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan,
Ang ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda nung buhay ko taglay. Kay ganda nung buhay kung mula sa Diyos. Sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan. Sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda nung buhay ko taglay. At kay ganda nung buhay ko taglay. Ayan, Okay, thank you, thank you, Lord. Lord. Glory to God, Brother Justin. Grabe po, so anong daming talented sa sa San Pablo. Ayan, ngayon ko lang narinig si Brother Justin kumanta. Oo, Ayan. ako din. Ngayon ko lang din siya nakita. Di ba? Ako din. Ang daming first time. Thank you, Lord, for sharing your song, brother. Tanong nga namin, bakit napili mo yung kantang yun pala? Actually, to be honest po, hindi po ako yung pumili ng kanta. Si Daddy po yung pumili ng kanta. Kasi maganda daw pong areglohan. Pero natatandaan ko po yung kantang yun kasi parang dati po kasi, matagal po akong nawala sa comfy talaga. Parang, kasi dati po lagi po akong nagla-love offering, ganyan. Tapos, ito po kasi yung una kong kanta na kinanta nung bumalik po ako ng comfy kasi nag-love offering po ulit ako. So naisip ko na, maganda din na ito yung una kong kantahin na first time ko naman po dito po sa ano. Yes, thank you, Lord. Ilan taong ka nag-start dito, Brother Justin, sa Comfy? Bata pa po ako noon mga siguro po 8. Oh! Yes po. Sige. Siguro isa ka doon sa maliliit na bata na nakikita ko dati nung nasa San Pablo. Ano? Ayan, thank you, Lord. Sige. O sige, punta naman na tayo sa mga nasa likod kasi, ayan oh. Ready na siya. So, oo nga, sige. Uy, sister. Mamaya marami kang time. Ganun, Si Brother Berliz. Ikaw, Brother Berliz, can you share with us yung priorities mo ngayon? Sa ngayon po, bilang college student, my top priority po is yung ACADS ko po. Kasi, first of all po, share ko na rin po na naging irregular student po ako ngayon. And supposed to be ka-graduate na ako this year, pero nagkaroon ako ng additional na 1 year sa college ko po. And yun po, thankful din ako kay God kasi namamanage ko na po siya. And yun, nababalance ko na rin po. In connection po sa aking second priority, which is yung good health po. Tapos ma-maintain yung healthy body po. And ayun po. So, yun po, dalawa po siya. And yung third po is mag-build ng deeper relationship around my friends and family po. Ayun po. Ayun lang po. Ayan, di ba? Thank you, Lord, for sharing, brother, no? Yung priority niya rin,
mind, body, and soul. 'Di ba? Parang lahat ng aspeto, no, nako-cover natin. And syempre, Sister Farah, can you share with us? Parang copy-paste ako kay Justin. But no, we were talking about yung ano yung priority. So, looking back last night, nung nire-revise ako yung sagot ko, sabi ko, Lord, parang pang beauty queen sagot yata. Tapos sabi ko, but that's why I love the answers of all these three. Kasi nandun yung honesty and vulnerability. So for me, sabi ko, Lord, ano ba talaga? So ito yung in my hearts of hearts. Oo nga, no, Lord, ito yung priority. So for me, is the level of honesty and connectedness I have with God. Kasi I don't think I will become a better person and love a person or anybody that God puts in my life if I'm not honest enough with what's going on with my heart. Kasi lahat yun konektado sa magiging prioridad ko sa buhay. It's like, Lord, are we okay? Lord, eto yung heart ko. Feeling ko pak na pak sa pagka-selfishness or pak na pak sa pagka-jealous or pak na pak because we don't have our hearts always at its cleanest portion. And it's not that God should clean our hearts all the time. It's more like being a father to a daughter that, anak, you know that I love you. You're fine because you're mine. So for me, Amen. being able to have that kind of honesty and connectedness, kay Lord, sums up everything that goes about my life. Second is mom. My priority is to be a mom that my son and my daughter needed me to be. Madaling magbigay ng pagkain, edukasyon. But the one that really very strong sa akin is what's going on in their heart. Because how can they be honest with God if they cannot be honest with me? So, yun yung isa sa mga priorities ko. And like Berlice, copy-paste health. Not for anything else because sa akin, at my advanced age, kasi advanced age yun ang term. For me, one of my priorities is health. Not for anything else, but because it allows me to, di ba, ito yung templo ni Lord that has entrusted to us. So sa akin, it's always something that God, with the strength that you're going to allow me to have, with the longevity that you will allow me to have, I wonder what adventures you can put me up with. And that is such a priority because parang ngayon, I can run with my son, with my pamangkin, with little ones, and that's really awesome. Yun yung isa. That's the other one is growing the business that God has entrusted with me. Actually, I'm not born a businesswoman, pero you'll never know what God will put you up to. Ang one thing na sabi ko, Lord, bakit naman ito? I'm so intimidated, creating new ideas about yung in-entrust mo sa akin. Tapos bakit ito? Ba't ganito? But the one that really calmed me is when God says that if I put you to it, I will put you through it. True. So sa akin, that's the comfort that even if I always feel inadequate or I feel that I wouldn't measure up, it's something that's the great comfort when you know someone who's greater and mightier in this whole wide world loves you so much, and it allows you to take courage to do things, and the other one is to be excited of what's up ahead. And I can't wait what the adventures will be for me and in the lives that God will place in my life. People that will place in my life. Kaya yun. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord, Sister Farah. Ayan, sabi nga ni Sister Farah, no, nasa advanced age. Advanced age na sila. So, kapag ganun, diba, usually, mas marami na po kayong priorities kumpara sa aming mga kabataan. Pero, thank you, Lord, din po sa mga teachers natin na pinakita po nila na unahin talaga si Lord. Siya yung top priority and everything will follow din. Kasi, yun nga po, may mga in-entrust kay Sister Farah, business, yung pagtuturo sa CSM. And kapag inuna po kasi natin si Lord, siya yung magpo-provide sa atin ng wisdom eh. Tama. Siya yung
magga-guide sa atin. And ayun, kaya mahalaga na meron tayong priorities and alam natin kung ano yung priority natin, Ate Shane. No? Ayan, dahil dyan, Sister Farah, ayan, tawagin na po natin si Sister Farah for her song, for her love Hindi mo ba ako offering. tatanungin ba't ito yung napili ko? Tanungin ko pala si Sister Para. Go. Hindi pa kami tapos, Oo nga. sister. Excited! Bakit Excited yan ang po ako napili mong eh. kanta? Masyado. I love this song. Actually, yan, short story. When I saw this is a story ni Brother SJ, I just fell in love with the song because it speaks of something that, God, I don't always figure out things in this life. And sometimes I fail, sometimes I feel miserable. But knowing who you are, what you're capable of, and the great love that you have entrusted in me, I can always trust into your hands. So, Amen. ito yan. Ayan. You are there when I'm in need, and you're my strength when I'm weak, when I'm afraid. In the dark, you are behind me. You are there when I'm in need. You're my strength when I'm weak, when I'm afraid. In the dark, you are behind me. Into your hands, I surrender my soul. I surrender my life. I surrender my all into your hands. Oh Lord, change my heart, bless my soul. They are yours. I am yours. You are there when I'm in need, and you're my strength when I'm weak, when I'm afraid. In the dark, you are behind me. Into your hands, I surrender my soul. I surrender my life. I surrender my all into your hands. Oh Lord, change my heart, bless my soul. They are yours. I am yours. Change my heart, bless my soul. They are yours. And I am yours. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord, Sister Farah. Ramdam na ramdam ko yung, yung marubdob na emosyon. Anong favorite line mo doon, Sister Farah? Doon sa kanta na yun. I am yours. I am At the end of the day, God, I am yours. No matter what happens, through the good and the bad and the ugly, I am yours. That's it. Ayan. Thank you, Lord. Sige, break na tayo kasi naiiyak na dito. Sige po. Okay. Sige, so bati muna tayo ng mga may birthday ngayon, mga kapatid, ha? Ayan. Sige. Sige. Si Ate Nicole ang magre-read. March 16, 2024. Happy birthday, kay... Happy birthday po kay Sister Charmaine by Honan, Sister Kazeline Walde, Sister Evelyn Villaran, Brother Aaron Nokum, Sister Ochi Mercado, and
Happy anniversary po kay Brother Rodelio and Sister Luz Ilaga. Ayan. Happy birthday! And happy anniversary Happy po. anniversary, God Brother bless. Happy anniversary. Aaron. Happy birthday, Aaron. Enjoy. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday! birthday! And happy Birthday! anniversary po. Happy birthday po sa kapatid ko. Hello, Ayun. Aaron. Happy birthday. Aaron, happy birthday. Ayan, sige. So, tuloy na natin. So, okay ka na ba, Sister Farah? Wala sa Naman. pag-iyak. Ayan. Okay, so, salamat sa mga sagot niyo, mga kapatid. Pero may question number 2 tayo. So, yung question natin, sinabi niyo na kanina, di ba, na meron naman kayong priorities, na define yun yung priorities niya, di ba? How does having yung defined yung priorities nyo, na alam nyo kung ano yung gagawin nyo, yung gusto nyong i-pursue, yung gustong ipagawa sa inyo ni Lord, di ba? How does having priority affect your day-to-day life? Kasi di ba pinag-uusapan natin, minsan nakaka-stress talaga. Pero kasi minsan, ang problema, minsan wala tayong masyadong priority or misplaced. Meron priority pero hindi tama yung order. Parang number 5 napunta sa 1, yung 1 napunta sa 10, di ba? So, how does it affect your life? Ayan. Sige, unahin ko muna yung... Ito muna. Ulit, si Sister Nicole. Sa akin po, ano po ulit yung question? Priorities. How does it affect yung life mo? Siguro po sa akin po, having priorities is much better po ng kaysa wala. Kasi sabi niyo nga po kanina, na order niyo po yung kung ano yung uunahin at kung ano po yung isusunod. Sa akin po is, dahil po nandito nga po ako with God, mas feel ko po na less stress po ako. Kasi pag stress po kasi ako, lagi po din ang paalala po sa amin ni Ma'am is mag-pray. Itaas po kay Lord yung mga worries namin. And ganun po lagi yung ginagawa ko. And nag-ask po ko every day pag may po ko sa school na ano kayang word sa akin ni Lord. Tapos check ko po yung verse of the day sa cellphone ko. And thank you Lord po kasi nakakatulong po talaga yon to keep my priorities po. At mas lalong makilala ko po si Lord at nabibigyan niya po kasi ako ng sobrang strength po talaga every day. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord. Nakakatuwa, Ate Ate Nicole. Shay, no? Nabanggit ni Sister Nicole kanina na every day, every morning, nagbabasa siya ng Bible. Meron siyang Bible verse. So, napakahalaga no? Sabi nga ba, unahin natin palagi ang Panginoon. And sabi din sa word natin, Ate Shay, diba? Seek ye first the kingdom of God every morning. Kaya yung buong araw mo, may magka-guide na sa'yo. Ayun. Thank you, Lord. Tama. Tapos naalala ko si Sister Nicole, kasi di ba sumasali ka ng mga singing contest? Tama ba yan? Kwentuhan mo naman kami tungkol sa mga contest na sinalihan mo. And kasi naalala ko din, merong mga times na sobrang kinakabahan siya and parang hindi siya ganun ka-sure kung, alam mo yon yung parang yung self-esteem, merong mga ganung moments na nasi-share dati si Sister Nicole. Pero hearing na, kasi dinadaan sa panalangin, di ba, para ma-overcome yung ganung kaba, at the end of the day, priority mo pa rin is masunod yung kalooban ni Lord. Can you tell us more about it, Sister Nicole? Tungkol dun sa mga nasalihan mo na contest, and paano ka tinulungan ni Lord? Siguro pong pinaka-major na sinalihan ko na singing contest is yung sa San Pablo Idol nga po. Never ko po kasi in-expect
na magcha-champion po talaga ako. Thank you, Lord po. Like, yung victory po is ibinigay niya po talaga sa akin. Kahit yung competition po na yun is madaming magagaling. Pero thank you, Lord po, kasi binigay niya nga po sa akin yung victory. So, yun din po yung journey ko din po sa singing contest na yun is sobrang nakatulong po sa akin para po mag-grow pa po sa face po ng mga failures po kasi. Bago po kasi ako, dati po, nung bata po ako, lagi po din ako sali ng singing contest. And syempre po, hindi naman lahat success na kakapasok po. Pero thank you, Lord po, kasi po, binigay niya nga po sa akin yung opportunity na po yon. And siguro po, thank you, Lord, na din po sa paggamit ni Mami ni Lord kay Mami. Kasi siya po talaga yung, sabihin na po nating manager ko po. Manager ko po talaga si Mami, na siya po yung nagsasuggest po sa akin ng mga competitions na pwede kong salihan. And siya po yung nagbibigay din sa akin, unang-una nagbibigay sa akin ng strength po siguro, or support, na din po tinatawag na yun, na binibigay niya po sa akin na, hindi, kaya mo yan, like, kaya yan ni Lord. Pag si Lord ang bibigay sa iyo ng victory. Kaya thank you, Lord po. Thank you, Lord. Yun yung keyword doon eh. Diba? Na kaya mo yan dahil, pero kasi kaya ni Lord. Si Lord talaga yung nagbibigay sa iyo ng talent, ng strength, ng confidence, diba? Tsaka nakakatuwa kasi yung talent na binigay ng Lord sa iyo, nagagamit na rin po si Sister Nicole sa gawain. Yun nga po, isa siya sa nagpapakanta sa ating San Pablo Ministry. Pero, si Sister Nicole, kung ma-share ko lang din po na kahit may mga contest siyang sinasalihan, may mga practice dito, practice doon, vocal, tama ba? Vocal, voice lessons dito. Lagi po talaga ring uma-attend ng Youth Hour sa San Pablo. Ayun. Kaya thank you, Lord. And ganoon din naman po yung iba nating kapatid. Ayun. So, right priorities talaga, no? Hindi ka talaga yan ilalayo sa tamang daan. Dadaling ka palagi sa tamang daan. Okay. So, tawagin naman ulit natin si Brother Justin. Ang sa akin naman po, feeling ko actually na parang naranasan ko na lahat yung walang priorities, misplaced yung priorities, at saka yung set ko yung priorities ko. Tapos very talaga, parang feeling ko sobrang saya ko and successful nung tama yung priorities ko. Tapos share ko lang din po, nung pandemic po kasi, di ba wala pong school, tapos wala din pong physical na pwedeng pumunta sa Comfy, ganyan. So feeling ko po talaga, very ako nun, parang lost, ganun. Parang nag-wonder lang ako, ganyan. Parang nagising lang para gumising, tapos parang wala naman akong ginagawa maghapon. Tapos, nung time po na yun, na-realize ko na, wala akong priorities kasi walang school, tas wala din namang attend. Tas parang dahil po wala akong priorities, nakakalimutan ko na ding parang mag-call out kay Lord, ganyan. Tapos dahil po doon, parang nasa very stressed na place po ako. Tapos, minsan po kasi feeling ko straight na yung priorities ko, especially po ngayon kasi parang feeling ko naman going well po yung parang academic journey ko. Pero may mga times po kasi talaga na natetest po ako, tas nami-misalign pa rin po siya, na feeling ko, tama yung priorities ko, pero hindi pala, ganyan. Tas minsan po kasi, nakakalimutan ko umattend kasi, kuwari, bugbog po talaga sa exams, ganyan. So, dun pa lang po, nare-realize ko na parang may times na akala ko okay yung priorities ko, pero hindi pala siya straight. And yun pala yung dahilan kung bakit sobrang stress ko at that moment. Tapos, nare-realize ko din po na sa proper alignment ng priorities, malalaman ko din po kung paano ko po siya isosolve. For example po, kanina sabi ko nga po, di ba, parang under po yung academics, tas good relationships. Pero minsan po kasi parang naiibabaw ko po yung academics. So ang nangyari, nakakalimutan ko na yung relationships, ganun. And kapag, kung wari naman po, di ba po, yung relationships nasa ilalim ng academics, tas na-realize ko na kapag good yung relationship ko with God and with my friends and with my family, sumusunod na lang po na nagiging okay na din po yung academics ko kasi nasa tamang mental state po talaga ako and mas na ma-manage ko po ng ayos yung stress ko. Ayan. Thank you, Lord. Sige. Ayan, nakakatuwa yung pagkaka-explain mo, Brother Justin, no? Kasi marami rin talagang kabataan na, actually, minsan mamimili ka talaga between two good, no? Minsan 3 good, minsan 4 na good.
'Diba? Minsan, normal yan na nangyayari hindi lang naman sa kabataan, pati naman din sa mga adult. Minsan pipiliin mo, attend ba ako ng church? Kaso may exam ako. Midterms ko tomorrow. Magre-review na lang kaya ako sa bahay? Ay, kaso party nung nung best friend ko. Birthday niya, 18th birthday niya. So parang minsan ang hirap mamili kung ano yung gagawin mo, ano yung pupuntahan mo. Pero dahil naka-define sa'yo, kung anong uunahin mo. Kung sure ka na number 1 si Lord, number 2 academics, number 3 yung friend mo. So you know in order kung ano yung gagawin mo dun sa araw na yon. Diba? So, thank you for sharing that, Brother Justin. Ayun. Tsaka important din pala, Ate Shane, na aware tayo sa priorities natin. No? Sabi nga ni Brother kanina, may mga times na misplaced yung priorities niya. Pero thank you, Lord, kasi nakaka-attend na siya eh. Meron na siyang word of God. And since alam niya na yung dapat niyang unahin, dun siya lumapit kay Lord, bumalik pa rin siya kay Lord. And si Lord yung nag-guide sa kanya na, anak, ganito yung gagawin mo. Alam pa rin niya kung saan siya babalik. At napaka-important nun sa buhay natin. Ayan. Tama. Ayan, sige. So, dito naman tayo sa dakong likuran ulit. Ayan, tawagin naman muna natin si Brother Berliz. Hello po. So sa akin naman po, nagkaroon ako siguro, in terms of priorities, nagkaroon ako ng may mga slight na fluctuations between those three kasi pala siya, na nagiging top priority ko talaga is yung number 2 ko, which is yung sa good health, specifically sa pag-workout. Kaya dumadating sa point na nane-neglect ko yung studies ko or yung academics. Kaya hindi siya yung main reason kung bakit naging irregular student ako. Pero isa siya sa factor kung bakit ako naging irregular student. Kumbaga parang sumabay lang siya din sa mga iba't ibang personal problems na meron ako noon. And so ngayon naman po, na by the help of God naman po, lagi pinagpe-pray ko po na makabawi ako sa ACADS, makapag-build din ng better relationship sa family ko and sa friends. Tapos, ayun po, nahingi rin po ako ng strength and wisdom kay God in those 3 aspects po. Tapos, ano ba? So, ayun lang po. Ayan. Thank you, Lord, Brother Berliz. Alam niyo, minsan talaga namang may mga moments, especially sa kabataan na stage, no, na para bang things are very confusing, na hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. And because ito kasi yung time na naghahanap ka ng identity. Diba? Tapos, titignan mo, bakit yung kapitbahay ko, pinaprioritize niya yung pag-workout? Bakit yung kaklase ko dun sa kabila, lagi siyang naglalaro lang, siya nagre-review kapag may exam. Bakit kasi matalino na siya. Okay, baka nga bakit yung ganito, ganyan? Bakit si ganito, ganon? Minsan kasi, we keep looking at how others are doing it. Kaya akala natin, yung ginagawa ng katabi natin, tama. Priority ni Sister Nicole mag-voice lesson kasi maganda yung boses niya. Hindi ko priority yon, diba? So, depende kasi talaga sa kung ano yung gustong ipagawa sa atin na Lord, diba? May kanya-kanya tayong line up ng priorities kasi isinik natin yan kay Lord. Binigyan niya tayo ng wisdom. Yung sinasabi mo, no, Brother Berliz, na kapag hindi mo alam, pag unsure ka what to do next, Lord, ano ba dapat unahin ko talaga? Ito, A, B, or C. Diba? Sabi sa James, diba? But if any of you lacks wisdom, humingi tayo kay Lord because God gives generously to all na tumatawag sa Kanya. Ayan. And kung dati medyo magulo, pag binigyan ka na ng Lord ng wisdom, tutulungan ka naman talaga yan. Importante lang, maging humble tayo. Diba? Na lumapit sa Kanya na, Lord,
parang ang hirap nito, hindi ko na kaya. Please, please help me, Lord. Yung sabi natin doon sa week 1 natin na pag na-stress tayo, let's pray to the Lord kasi tutulungan niya tayo. Diba? Ayun. Thank you, Lord. Sister Farah. Yun, parang of all the, sumagot, parang ako yatang pinaka-irresponsible. Akala niyo lang, people of your age are the ones who gets their priorities misplaced. But I'm one of them, actually. I'm still a work in progress regarding this aspect. Kasi, di ba, all of us have our priorities, and you can tell that by the amount of time that you spend in a day, in a month, in a week. That would identify the priorities. Pero sa akin, maybe I'm just speaking out for those who are still thinking about na, totoo ka ba ang Diyos na yan? Maybe you chance upon this program na, ganito ba, puro kayo Lord, Lord. But for me, if you're that person who's still navigating whether you want to trust God or not, let it be an invitation for all of you that you can have the best day without knowing God, but it is much better when you know you can trust God because He loves you even if you don't love Him yet. Going back to priorities, yun nga, misplaced. Lahat naman tayo may priorities. Iba priorities na mag-ML, iba TikTok. And I don't think we should demonize in that sense those people who prioritize that. But it becomes a conflict kapag yung hinihingi ng panahon at pagkakataon na hindi match dun sa priorities mo. But for me, that's the beauty when you are very much aware that God has your back. Kasi parang sa beach, 'di ba? Kung lahat naman tayo nakapunta sa beach, 'di ba parang may tinatawag na buoy, yung boundaries that at certain times in our life we will always veer to the left, everybody look to the right, parang ganon. But that's the beauty when we have set the priorities in accordance to how God wants to live your life because He's always after our own best. Na kahit lumayo ako, parang oops, na-over. Kagaya the other day, I was doing a run, a quick run. Tapos si Ishi just told me that, Ma, I need to do my business, coffee jelly business. Sabi ko, bakit mo ko inintay matapos? Kasi that's when it showed that kung doon papasok yung priority, that I will drop everything off had you said that I need you, Mom. So sa akin, the beauty of priorities is it allows us to give boundaries na kung lumayo ka man, siya yung angkla na babalik at huhugot sa'yo na tara, balik ka dito. God is such a beautiful Father who will never condemn you. He will always say, oh, naligaw, okay, sige, tara, balik. So for me, that's the beauty of having priorities because it gives you boundaries. Ayan, boundary, sister. Maganda yan, sinasabi mo na yan na lahat naman talaga tayo binibigyan ng Lord ng boundary. If I may share this, this is the one that really inspires, or ito yung hugot line ko pagdating sa priority. It's written by Paul sa mga Corinthians. It's 1 Corinthians 10:23. That, di ba, sabi dito, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Sa Tagalog po, it's maaari nating gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. So for me, that's my hugot line for priorities. Thank you for sharing, Sister Farah. No? So totoo naman din yun. Lahat ng sobra ay hindi nakakabuti. Hindi nakakabuti. True naman. Minsan yung stress kasi talaga natin, di ba? Nanggagaling siya kasi nasusobrahan tayo. Pwedeng tama naman yung priority mo na mag-workout, kunyari na lang, di ba? Pero kung halimbawa, imbis na 3 times a week, 30 minutes a day, ginawa mo siyang 8 hours a day, tapos 3 times, 5 times a week. Lahat ng sobra, hindi rin naman mabuti. Sa pag-aaral, di ba? Minsan merong mga estudyante na all they do is just study. I mean, to the point na hindi sila nakaka-build ng relationship, and even sa family nila, hindi sila uma-attend ng mga gathering, di ba?
I'm not saying it's wrong to study, but yung tamang balanse, kasi 'di ba, kung meron kang priority 1, 2, 3, 4, 5, lahat 'yan bibigyan mo ng panahon, attention, 'di ba? Um, pero dapat balanse. Hindi po pwede na sa number 1 mo, 80% yung ibibigay mo kasi 'di ba, paano naman yung ibang aspeto ng buhay mo, 'di ba? Minsan ang nangyayari sa atin, kahit sa mga kabataan, 'di ba? Pagka kasi nakita natin na ginagawa ng iba, kahit sumusobra yung iba, minsan feeling natin tama. O kung halimbawa, minsan magkakabarkada, nakikita mo yung kabarkada mo, o okay lang naman siya, nag-ML siya, parang 16 hours a day. 'Di ba? Meron, I don't know ha, pero may mga narinig na kasi tayo na gano'n, na parang nauubos talaga yung oras nila sa paglalaro lang. And sabi nga ni Sister Farah, we're not really judging yung mga activities ng mga ibang tao, di ba? Pero tayo mismo, maa-assess natin sa sarili natin kung ito nga ba yung gusto ng Lord. Of course, gusto ng Lord na magpapahinga tayo, di ba? We work, we play. Sa mga kabataan, yung work natin, yan yung pag-aaral, di ba? Pero, kailangan talaga we strike the right balance. Kasi minsan, kapag tinignan natin how the world is doing this, minsan hindi talaga balanse. And the thing is, when we conform sa kung paano siya ginagawa ng ibang tao, it becomes dangerous. And especially kung yung tao na yon, kung kaibigan, for example, hindi nakakakilala kay Lord, di ba? Nagiging danger siya sa atin. Nagiging parang influence siya sa atin na akala natin tama. Kaya sinabi rin sa atin dun sa Bible, di ba, sa Romans 12:2, yung word natin last Sunday. Sinabi rin doon, di ba, na do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Di ba? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, kanya-kanya tayo ng relationship kay Lord, kanya-kanya tayo ng pagkakaunawa kung ano yung gusto niya ipagawa sa atin, di ba? Kanya-kanya din tayo ng usap kay Lord. That's why, paulit-ulit nating sinasabi na importante na meron tayong personal relationship, connectedness, di ba? Especially sa ating Panginoon, hindi ba? Kasi siya yung makakapag-lay straight, di ba, ng daan na tatahakin natin for our good. Di ba? So, mahaba na yon. So, tawagin muna natin si Ate Esa. May idadagdag ka ba? Sabi nga dito, Shane, naalala ko lang, no? Kasi si Lord, di ba, siya yung God of order. Yes. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but of peace, as in all the meetings of God's holy people. So, tayo rin, tinawag din tayo ng Panginoon na maging organized. And sabi nga rin sa Bible, di ba, Shane, na number our days. So, sinasabi lang sa atin na huwag nating sayangin yung oras na binigay sa atin ng Panginoon kasi hindi garantisado ang bukas. Correct. Ayun. So, kahit mga bata pa tayo, matuto tayo na iset yung priorities and huwag sayangin yung oras na binigay ng Panginoon sa atin. Correct. Sa Bible, marami ka talagang makikita rin doon, no, na mga practical ways of applying yung wisdom na binigay sa atin ng Lord, di ba? Like, hindi lang yung time management, kasi number our days, di ba? It talks about time management. Sa financial management, naku, napakadami niyan sa Proverbs, hindi ba? Sa Philippians, di ba? Kung titignan natin, bubuksan natin yung Bible natin, talagang napakaraming guidelines, guideposts, di ba, na binigay ang Lord para yun din talaga yung susundan natin para sa ikabubuti natin. And of course, that we may strike yung right balance for our benefit and para maging fruitful tayo. Diba? Amen. Amen. Ayan. So, tawagin na natin si Sister Nicole kasi magbibigay din siya ng awit kay Lord and ikukwento niya muna kasi ano yun eh. Tama ba na ano mo yon, composition mo? Yes po. Ayun. At first time niya na nag-compose. First time na maririnig. So, exclusive pala to. Sige. So, Sister Nicole, share, kanta ka muna. Tapos, then share. Sa hinaba ng
ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Sa hinaba ng lakbay na to, munti ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon. Magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwi na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya ay tunay at walang kapantay. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon. Magpakailan pa man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige nga, share mo naman sa amin, Sister Nicole. Saan ang hugot ng kantang yan? Parang ang lalim. Kinompose ko po tong song po na ito nung pandemic, nung nanghingi po ng mga new songs. Nasulat ko po siya kasi gusto ko po i-share yung kung paano po ako binigyan po ni Lord talaga ng kalakasan po nung nagka-face po ako ng nagkaroon po ako ng low self-esteem po sa sarili ko nung yun dun sa San Pablo Idol nga po na competition. Thank you Lord po kasi kagaya po nung mga nakalagay sa lyrics na si Lord po talaga, na muntikan na po akong sumuko pero nandun po si Lord para tulungan akong bumangon ulit. Kaya thank you Lord po kasi naging gabay ko po talaga siya. Na sobrang tuwang-tuwa po talaga ako sa composition ko po na ito kasi nandun po yung nandun po yung sincerity ko. Excuse me. Okay.
pag kinakanta ko po siya, na bumabalik po yung mga, yung paghihirap. Pero thank you Lord po kasi. Dahil po sa song na ito, nabibigyan po ako ng kalakasang magpatuloy ulit sa aking career po, lalong-lalo na po sa pagkanta ko po kasi mabigat po sa akin, syempre po kasi dahil ito nga po yung gift ni Lord sa akin. So naghahanap po ako ng mga ways kung paano paunlarin, pa magamit, parang papurihan yung pangalan niya. Kaya thank you Lord po kasi binigyan niyo po ako ng wisdom, knowledge and understanding every day. At dahil nga po sa Kanya at sa kasama po ng mga experiences ko po is na-compose ko po itong song na to. Kaya thank you Lord po. Thank you, Lord. Naaalala ko yan, Ate Nicole, nung nag-youth hour tayo. Tapos, di ba lagi kasing kumakanta si Ate Nicole. Wala siya magawa. Talagang pinapakanta namin siya. Tapos nung kinuwento nga yan, nasasali siya sa San Pablo Idol. Di excited naman kami. Tapos bigla niya sinabi na yung self-esteem niya is medyo mababa. Tanong ko sa kanya, ha? Paano nangyari yun na mababa yung self-esteem mo? Pero minsan pala, no, it happens na correct, di ba? Even to the best of us, minsan mukhang strong yung isang tao. Di ba? Pag tinignan mong ganyan, di ba? Wow, masyadong put together siya. Parang walang hindi kakayanin. Di ba? Pero ano pala, no? Minsan merong mga challenges na talagang ang only way mo para mapagtagumpayan yon is talagang paglapit sa ating Panginoon. Hindi ako makapaniwala na kinabahan ka sa San Pablo Idol. Hindi talaga. Pero, nandun kasi yung word na, yung main verse natin for today, which is yung Matthew 6:33. Diba? Na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa unang tingin, kung titignan mo, parang kaya mo yun eh. Diba? Pero dahil meron ka palang pinagdadaanan, hindi pala talaga siya madali. Kahit you have all the abilities, you have the talent, you have all the support, na diba? Pero pagka inuna mong Panginoon, sa Kanya ka tumawag, binigay mo sa Kanya yung puso mo, naramdaman ko yung pagbigay mo ng puso mo. Doon sa kanta mo yon. Yung pag-awit mo pa lang ng word na Panginoon, na para kang nagsusumamo. Diba? And sometimes, all it takes for us to really overcome yung mga stressful things sa paligid natin and yung anxiety natin is yung tumawag talaga tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Kagaya nung song na yun na ginawa ni Ate Nicole, and everything else will fall into place. Diba? Kaya nga sabi, ulitin ko lang, sa Matthew 6:33, diba? Seek your happiness in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Diba? So, talagang, thank you, Lord. Thank you, Lord. May gusto ka pa bang idagdag, Ate Nicole? Wala na. O, sige. So, tawagin ko kayo ulit. Baka meron pa kayong final words na gustong sabihin sa mga nanonood nating kasama sa iba't ibang parte ng daigdig. Diba? So, unahin natin si Brother Justin. Oo. Sabi niya si Berlice, so nag-prepare si Berlice, tinawag ko si Justin. Any parting words? Any word na gusto mong iwanan sa ating mga tagapakinig? Yes. So, idikit ko na lang din po dun sa pinapag-usapan po natin kanina about priorities. Feeling ko po kasi madami po talagang factors na nakaka-affect sa priorities natin, especially kami po na youth kasi syempre ito po yung phase ng buhay namin na parang dito po kami talaga gumagawa ng mga major decisions na talagang pwedeng maka-affect ng malala sa future po namin and sa mga magiging career namin and magiging way of life. So, ang masasabi ko lang din po, especially dun sa mga youth din po like us, na minsan may mga stress talaga, tas may dumadaan tayo sa mga
times na mababa yung self-esteem natin. Pero yung mga stress na yon at saka yung mababang self-esteem, hindi nun madedefine kung ano tayo ngayon at kung anong kaya nating maging. Kasi as long as we have priorities, alam natin kung anong gusto nating gawin, kapag tumatawag tayo kay God, ibibigay niya sa atin yung mga gusto natin. And malay mo, kaya hindi sa atin binigay kasi what if this is not yet the right time for that? And kaya tayo nasa stress and kaya mababa yung self-esteem natin kasi gusto nating habulin yun kahit hindi pa talaga right time or right time na talaga pero mali yung way na ginagawa natin para kunin yung mga gusto natin. So ayun, always call kay God kapag nagdududa ka and of course, never doubt God. Amen. Tama. Thank you, Lord. Sige, tawagin ko na Sister Para na muna. Talagang ako. Oo. Feeling yun. So, parang gano'n. Parang gusto ko i-copy-paste yung sinabi. Can I just acknowledge Justin and Nicole and Burley's? That's the beauty of for being transparent. Thank you for trusting itong platform na to share your story. I always tell them, kami ni Iya, we always tell them that don't be shy to be vulnerable, to be honest with your answers because you could be a part of somebody else's good story. And I would like to acknowledge and thank you, Lord, for being honest with that. Sa akin, ang takeaway ko from this lesson is you cannot go wrong with God. Yes. You cannot go wrong with God. Because if you could just imagine someone who's perfect, someone who made this world so beautifully, and not that just that, who loves you so much that he demonstrated that when he was here on this earth and died for all of us. Diba? Wouldn't you want to trust that kind of being who's always after our own best? So God is always inviting us na anak or hey you stranger, would you trust me? Because I love you enough even if you don't love me yet. So for me, let your priorities be anchored in God, not because tatamaan kayo ng kidlat or something. No, you can experiment. You can be angry with God. You will know. You will not. It won't. But this is something you're going to miss out in life if you won't let God write your story. Because He's got so much things to share for you, to share through your life. And priorities will allow, it's not a limiting factor for all of you, for all of us. It's a boundary because of love. So for us, we're inviting everyone. Maybe na-chanceapan mo lang tong GMJ. So I just want to tell those individuals who are still navigating their faith that God loves you and has a wonderful plan for your life. So, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sister Para. Kala ko iyak ka ulit. Sige, si Brother Burleys. Any parting words sa ating mga kapatid? Naniniwala po kasi ako na dapat mas matimbang yung discipline sa motivation kasi unang-una hindi kahit wala kang motivation as long as na discipline ka mas mababalance mo and mas mamamanage mo yung mga priorities na sinet mo sa sarili mo. And on the other hand naman po pwede kang maging motivated pero hindi ka discipline kasi parang nasa isip mo lang na parang kasi ang motivation parang nasa isip mo lang. So parang yung discipline siya yung nasa gawa. So parang pag lagi mo siyang iniisip lang tapos wala sa gawa, parang wala din yung priorities na sinet mo para sa sarili mo and para din naman sa improvement mo yun. So ayun lang. Ang sasabihin ko lang is mag-pray tayo na mas ma-improve natin yung discipline natin para mas ma-accomplish natin yung priorities na sinet natin para sa sarili natin. So, ayun lang po. Thank you, brother, for sharing. And Sister Nicole? Sa akin po, ang take-away ko lang po sa lesson na to is, kagaya nga po ng sinabi po nilang lahat, much better po na i-anchor nga po natin ang priorities po natin kay Lord. Kasi siya po yung talaga yung
magbibigay at magaguide sa atin sa in every aspects of our life po, kung anong mga dapat gawin natin, kung anong mga tamang gawin. And sa Kanya lang po talaga kayo makakuha ng strength. By His words po, by listening to the Word of God and by reading the Bible, it definitely helps po talaga sa atin in our everyday life. Na sabi nga po ni Brother Justin na sa buhay po talaga is hindi may iwasan ng stress. Pero thank you Lord po. Pag dito po kayo sa gawaing ito, hindi po, like meron kayong pinanghahawakan na word and Diyos na pinaniniwalaan. Kaya thank you Lord. Parang yung sinabi kanina ni Sister Farah, meron kang anchor. Kasi, angkla, di ba? Kasi nandun din yung faith natin na nagsisilbing anchor natin, hindi ba? Sige, si Ate Esa naman. Tama, no? Kailangan talaga natin ng angkla kasi yung buhay, tatangayin tayo kung hindi tayo naka-anchor kay Lord. And ayun, thank you Lord sa lahat ng mga stories na share ng ating mga kapatid na nandito. And thank you nga for being vulnerable. No? Nakakatawa na, yun nga gusto ko lang i-emphasize yung sabi ni Sister Farah na merong mga nakakapanood na iisipin na, uy, si Sister Nicole, ang galing-galing niya. Bakit siya kinakabahan? Diba? Pero ako, diba, na-inspired din ako na kahit pala feeling mo ang galing-galing niya. Kasi kino-compare natin yung sarili natin Bakit ako hindi ganun? Yun yung source ng stress, di ba? Bakit Lord sila ang galing-galing nila, bakit ako hindi? Pero thank you Lord dahil sa mga stories na to, sa mga sharing na to na hindi rin pala perfect yung tao na yun. Dumadaan din siya sa mga pagsubok. Dumadaan din siya sa stress. And pinapakita lang dito na kailangan talaga natin lahat si Lord. Kahit na you seem perfect, kahit na feeling natin alam niya na lahat, kaya niyang gawin lahat, pero hindi pala. Kasi lahat ng strength natin nanggagaling sa Panginoon. Ayun, thank you Lord. Ayan, thank you Lord. Sige, so iwanan namin yung verses na para po sa pag-aaral natin bukas mga young people. So again, it's about seeking God first. Diba? And all of these things will be added to you. Diba? Whether ang priority mo is sa your relationship kay Lord, or relationship sa family mo, or physical body, physical health, or financial, or time management, or academics, or work, lahat yan iikot dahil inuuna natin, dahil gusto nating unahin si Lord at gusto nating sumunod sa Kanya. Which is, yun din naman yung nakalagay dun sa first and second greatest commandment na sinabi natin kanina na nasa Matthew 22:37-38 na dapat talaga uunahin natin si Lord. At pangalawa, yung mga tao din na nakapaligid sa atin, we love others as we love ourselves. And last reminder, wag din tayong magko-conform to the standards of the world. Kasi minsan yun talaga yung nagpapasway sa atin. Kapag pinipilit natin na makiayon sa takbo ng mundo, hindi lahat ng nakikita natin ay tama. Hindi lahat ng nakikita natin ay approve kay Lord. So, ang isa lang tao na dapat na i-please natin, isik natin ng approval, is no other than the Lord. Kasi talagang mahal niya tayo. Kaya gusto niya yung pinakamabuti para sa atin. Okay? So, kanta muna tayo ng last song natin. Ayan. Sabayan niyo kami mga kapatid. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul.
Kanyang kabutihan. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. Closing Thank you, prayer Lord. muna tayo. Thank you, Lord, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for another morning, Lord, na binigay niyo upang kami po ay makapag-aral, Lord, ng salita mo at makapakinig ng mga kanta, Lord, na ina-offer din po namin sa iyo, Panginoon. Truly, Father God, may mga maliit, may mga malalaking bagay that can cause us na masway, Father God. Pero dahil nandyan ka, lagi mo kaming tinutulungan, ginagabayan, iniingatan, sinasamahan, Panginoon, then we are able, Lord, to overcome it all. And especially because ikaw po ang nagbibigay sa amin ng wisdom to have the right priorities at nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord, para maisagawa, Lord, ang mga bagay na gusto mo na gawin namin. That which is pleasing and perfect, Lord, sa iyong paningin. Patuloy niyo po kaming tulungan, Lord, sa lahat ng gagawin namin. Ingatan, Lord, and our prayer, Lord, is that our actions, our words, our thoughts, and everything, Lord, na meron kami, is magawa namin, Lord, na kaaya-aya, Panginoon, sa'yo. Ikaw lang po makakatulong sa amin, Lord. May your glory, Lord, be seen in us, Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord See you po. next week. See you next week. God bless. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.